Pilipinas, humanda. Maliit lang pala na problema ang langis at ang gera sa Iran kumpara sa paparating na problema ng Pilipinas. Pilipinas, humanda. Bago mag 2027, Pangulong Bongbong Marcos inihahanda na ang bansa sa mas malaking problema. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The Philippine military not spared from the energy crisis as it prepares for this year's Balikatan exercises with American and for the first time, Japanese troops. Based sa assessment ng Indo-PACOM, naghahanda ang China na lusubin ang Taiwan by 2027. So ang mga sasabi ko talaga, dapat natin talagang paghandaan kung ano man ang mangyayari. Ayon kay Secretary of National Defense Gibo Teodoro Jr., ang mga aksyon ng China ay nakakaapekto sa kapayapaan at nagpapalala lamang ng tensyon sa rehiyon. Ihanda po ang bulsa dahil big time na naman ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Pilipinas sumanda, langis at ang Iran, maliit na problema lang kumpara sa 2027. Huwag tayong makampante habang ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng diplomasya sa Iran at ang sapat na supply ng langis dahil isang mas madilim at mas malaking ulap ang namumuo sa ating sariling bakuran. Ayon sa mga international experts at sa assessment ng Indopom, ang 2027 ang taong dapat nating ikabahala. Inihahanda na ba ng PBBM ang Pilipinas para sa isang posibleng krisis na mas matindi pa sa presyo ng petrolyo? Anong mangyayari kung ang unstoppable trend ng China ay mauwi sa isang armadong paglusob sa Taiwan bago matapos ang susunod na taon? Taiwan is seeing an increase in Chinese military activity near the country. The Defense Ministry says it spotted 26 Chinese military aircraft and 7 naval vessels operating near Taiwan between Saturday and Sunday morning. 16 of the aircraft came close to Taiwan's main island. The increasing activity follows several days of little to no aircraft detected near Taiwan. This follows the conclusion of China's 2 sessions, its annual plenary meetings. Matagal nang ibinabala ni dating US Admiral Philip Davidson na ang 2027 ang target year ng China para sa kanilang reunification sa Taiwan. Nitong nakalipas ng December 29 at 30, 2025, nagsagawa ang China ng intense military drill sa palibot ng Taiwan. Based sa assessment ng Indo-PACOM, naghahanda ang China na lusubin ang Taiwan by 2027. So ang mga sasabi ko talaga, dapat natin talagang paghandaan kung ano man ang mangyayari. Isang malinaw na pagpapakitang gilas. Sabi ni President Xi Jinping sa kanyang 2026 speech, unstoppable ang muling pagsasama ng Taiwan at China. Therefore, ang mga drills na ito ay hindi lang pagsasanay, ito ay paglalatag ng pundasyon para sa isang posibleng invasion sa 2027. Kailangang manatiling mapagmatsyag ng Pilipinas sa mga nangyayaring tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Kasunod ito ng intense military drill na ikinasa ng China sa palibot ng Taiwan nitong December 29 at 30, 2025. Habang inilarawan naman ni People's Republic of China President Xi Jinping sa kanyang talumpati para sa pagsalubong sa 2026 na unstoppable trend ang reunification ng Taiwan at China. Bakit natin sinasabing maliit na problema lang ang Iran? Dahil ang Taiwan ay neighbor lang natin. Ayon kay Professor Renato de Castro, ang geographical distance natin ay napakalapit. Kapag pumutok ang kanyon sa Taiwan, ang bawat dagundong ay mararamdaman sa Batanes at Northern Luzon. May mahigit 150,000 hanggang 200,000 na Pilipino ang nagtatrabaho sa Taiwan. Paano sila ililikas? Ayon sa international studies professor na si Renato de Castro, dapat paghandaan ito ng Pilipinas, lalo na at maaari itong makaapekto sa higit kumulang 200,000 mga Pilipino na nagtatrabaho at nananatili sa Taiwan. Bukod pa rito, bilang alyado ng Estados Unidos, kapag sumali ang Amerika sa gera para depensahan ang Taiwan dahil napakalaki ng interest ng US sa Taiwan dahil sa mga chips nito, obligadong tumulong ang Pilipinas sa ilalim ng ating mga treaty. Pero higit pa sa obligasyon, ang ating West Philippine Sea ay direktang maapektuhan. Malapit rin ang geographical distance sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, kaya maaaring madamay ang bansa sa mga banta ng paglusob. Bukod rito, inaasahan rin ang posibleng pagsali dito ng Estados Unidos bilang kaalyado ng Taiwan. Alam naman natin, alyado natin ang Estados Unidos. Pagdating sa alliance, an attack on one country will be considered an attack on the other. That will require us, of course, to respond to assist our treaty ally na Estados Unidos the same way na ni-expect tayo na tulungan tayo ng Estados Unidos pagkaroon din naman ng higwaan sa West Philippine Sea, South China Sea. Sabi nga ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang tensyong ito ay nagpapalala lamang sa seguridad ng buong rehiyon. Hindi na natiling bingi ang Malacanang. Inihahanda ni PBBM
ang bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating defense posture at pag-secure ng mga alliances. Ayon kay Secretary of National Defense Gibo Teodoro Jr., ang mga aksyon ng China ay nakakaapekto sa kapayapaan at nagpapalala lamang ng tensyon sa rehiyon. Ang panawagan ni Senator Kiko Pangilinan at ng DND ay malinaw, hindi tayo pwedeng maging spectator lang. Para kay Senator Francis Kiko Pangilinan, ang nangyaring military drill ay nagdulot ng pangamba at pag-aalala, hindi lamang sa mga taga-Taiwan, kundi pati sa mga Pilipinong naroroon at maging sa mga mamamayan ng Silangan at Timog Silangang Asya. Kailangan nating maging mapagmatsyag bago sumapit ng 2027. Ang pag-secure ng langis sa Iran ay simula pa lamang, pero ang mas malaking hamon ay kung paano natin mapapanatili ang kapayapaan sa sarili nating rehiyon kapag ang mga higante ay nagsimula ng magbanggaan. Have mercy, O God. Ang katarungan ng ating Panginoon Diyos ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging handa ay hindi tanda ng takot kundi tanda ng karunungan. Ang tanong, paano natin mayahanda ang ating mga sarili? Sa pamamagitan ng mahigpit na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ang mga bantay sa kuta ay hindi natutulog upang ang bayan ay maligtas. Ang mga anghel na siyang gumagabay mula pa noong panahon ng mga tao sa lumang tipan at sa Biblia, kanyang inalagaan sila. Ezekiel 33 verse 3, pagkakanyang nakikita ang tabak na dumarating sa lupain at kanyang hinihipan ang pakakak at pinagbabalaan ang bayan. Ang biyaya ng ating Panginoon Diyos ay ang pagkakaroon natin ng panahon para maghanda. Maghanda para sa ating espiritual na pamumuhay. Maghanda para magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa ating Panginoon Diyos. Ang kanyang awa ay sapat. Ang awa ng ating Panginoon Jesus ay pagkakataon na ayusin ang ating diplomasiya at depensa bago ang nakatakdang deadline ng 2027. Pero ano man ang mangyayari, lagi nating tatandaan, masigit dapat ang ating pananampalataya at huwag tayong matakot dahil nagtagumpay na ang ating Panginoon Diyos. Siya ang may kontrol ng lahat, kaibigan. Therefore, ang panawagan sa atin ay hindi political preparedness kundi spiritual alertness. Sa gitna ng unstoppable trend ng tao, ang tanging tunay na hindi natitinag ay ang plano ng ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaibigan, ang mundo ay mabilis na nagbabago at ang panganib ay malapit na sa ating pinto. Lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus. Siya ang tanging bunker at fortress at hindi kayang tibagin ng anumang military drill o invasion. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, idinadalangin namin ang aming bansa, lalo na ang aming mga kababayan sa Taiwan. Bigyan niyo po ng karunungan ang mga leader ng aming bansa, ang leader ng buong mundo, ang China, ang Pilipinas, ang US, at ang mga bansa, Panginoon, na naapektuhan ng gulo ng Iran. Nawa po'y patnubahan niyo po ang bawat isa na maging tapat sapagkat naniniwala kami na kailangan mangyari ang mga bagay na ito. Ngunit tulungan kaming hindi matakot sa mga pangyayaring ito, kundi kumapit kami sa aming pananampalataya sa inyo lamang. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin at sa inyo pong walang asawang pag-iingat sa amin. At patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.